legal is still reviewing it. May legal team sa Malacanang. Hindi ko pa natanggap. I had it reviewed. It's always automatic. Pag naan sa akin, I endorse it to legal without even reading it actually, if you really want to know. It's legal who will return it to me with a recommendation whether I will approve it or not. Ika-9 ng Hunyo taong 2020, ipinadala sa Malacanang ang Enrolled Bill 1083 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Noong ika-30 ng Setyembre taong 2019, isinampa ang Bill 1083 sa Senado. Magkakasama itong isinumite ni Senators Vicente Soto III, Panfilo Ping Lacson at Amy Marcos, ang mga may akda ng panukalang batas. Makalipas ang 3 araw, October 2, 2019, nagtalumpati si Senator Panfilo Lacson sa Senado ukol sa Bill 1083 bilang pangunahing may akda nito. Nagpahayag si Lacson sa kanyang speech na nagsasabi sa kasalukuyang batas, mas marami pang pampigil sa mga law enforcers kaysa sa paglalagay sa hustisya ng mga terorista. Sa parehas na araw, naghain ng motion si Senator Miguel Zubiri na isama sina Senators Manuel Lito Lapid at Ramon Bong Revilla bilang mga co-authors. We have seen the phenomenon of terrorism become more complex and malevolent. Makalipas ang mahigit isang buwan, noong November 5, 2019, nag-deliver ng kanyang co-sponsorship speech si Senator Ronald Bato de la Rosa na sinasabi, walang halaga ang anumang sandata kung ang kamay ng ating mga law enforcers ay natatalian sa paglulunsad ng agresibong kampanya laban sa terorismo. Dapat matakot ang terorista sa batas, hindi ang ating mga law enforcer na palagian na lang nasasakdal dahil sa di umano'y mga paglabag sa karapatang pantao ng mga hinihinalang mga terorista. The most advanced weaponry budget can provide is worthless if our law enforcers' hands are tied because the law restricts them to be more aggressive in their cause against terrorism. It is the terrorists that should fear the law and not our law enforcers, who are always under threat of lawsuits for violating rights of suspected terrorists. Noong February 19, 2020, bago pa man magkapandemya, naaprubahan sa second reading ang bill na may mga amendments na isinulong. Pagkatapos ng isang linggo, ang bill ay naaprubahan sa third reading noong February 26, 2020. May 19 na senador ang pabor at 2 ang laban. Ang mga senador na pabor ay sina Sani Angara, Maria Lourdes Nancy Binay, Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Franklin Drilon, Win Gatchalian, Christopher Lawrence Go, Richard Gordon, Panfilo Ping Lacson, Manuel Lito Lapid, Amy Marcos, Emmanuel Manny Pacquiao, Grace Poe, Ramon Bong Revilla Jr., Vicente Soto III, Francis Tol Tolentino, Joel Villanueva, Cynthia Villar at Juan Miguel Mig Zubiri. Bumoto naman na laban sina Senators Riza Hontiveros at Francis Kiko Pangilinan. Kinabukasan, February 27, 2020, ipinadala ang pumasang bill sa House of Representatives para sa kanilang pagsang-ayon o concurrence. May 30, 2020, ang House Bill 6875 ay isinampa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Noong June 1, 2020, nagpadala ng sulat si Pangulong Duterte kay House Speaker Alan Peter Cayetano na nagsasabi na ang House Bill 6875 ay urgent. Makalipas ang isang araw, noong June 2, 2020, ipinasa sa second reading ang HB 6875 at noong June 3, 2020, naipasa ito sa third reading. Ang panukalang batas ay nagkakamit ng mga sumusunod na boto. Yes, 168, nays 36 at abstain 29. June 5, 2020, kinuha ng mababang kapulungan ang Senate Bill 1083 at ginawa itong amendments sa HB 6875. Ito ang bersyon na ipinadalang muli sa Senado noong June 8, 2020.
Habang naghihintay ng pirma ng Pangulo, marami ang nagpahayag ng pagtutol sa anti-terrorism bill. Binabanggit na ito ay malapit na malapit sa pag-aabuso. Ang anti-terror bill ay mapanupil at papatayin nito ang aming mga pakikibaka sa aming mga karapatang pangtao. Maaari po itong maabuso katulad po ng martial law. Na Anti-Terrorism Council, ang pulis pwedeng manghuli ng suspect ng 14 to 24 days nang walang kaso. Di ba yan lamang sa conviction? Pinagpapalagay din ng mga tumututol na ito ay labag sa ating Bill of Rights, lalong-lalo na ang mga provisions ukol sa warrantless arrest, detention hanggang 24 na araw at ang pagpapalawak ng definisyon kung sino ang ituturing na terorista. Tatlong senaryo ang maaaring mangyari sa anti-terrorism bill. Maging ganap na batas sa pamamagitan ng paglagda ng Pangulo. I-veto ng Pangulo ang panukalang batas at ibalik ito sa kapulungang pinanggalingan kasama ang kanyang mga puntos ng di pagsang-ayon o objections. Ito ay ipapasok sa mga talaan at pag-uusapan at ikokonsidera. Kung sa muling pag-uusap ay magkaroon ito ng pagsang-ayon ng 2/3 ng Senado, itong panukalang batas kasama ang mga objections ay ipapadalang muli sa Kongreso. Ang bersyon na ipinadala sa Kongreso ay magiging ganap na batas sa pagsang-ayon ng 2/3 ng miyembro nito. At ang panghuling senaryo ay ang pagiging ganap na batas ng bill kung hindi magbibigay ng pasya ang Pangulo ukol dito pagkalipas ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng bill. Sa ganitong pangyayari, ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay magiging batas pagdating ng July 9, 2020. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.